Good morning sa lahat. This is Asem Prudence. Bali, ano ko ngayon is content ko is about my story, my father na anong dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan, dahilan na nawala yung papa ko. Ang tagal ko na hindi nag-upload kasi super struggle noong yung dati. Super yung mga hindi ko talaga ma-vlog. Gusto ko mag-vlog pero hindi ko talaga magawa talaga na mag-vlog. So for now, yung father ko is nandun na sa kanyang kaharian ng Panginoon. Yan. So ngayon lang talaga ako naka-vlog talaga. Yan. So una sa lahat, yan. Kumusta? Yan. Yan. Sana hindi kayo magsasawa sa mga sa vlog ko. Sana hindi kayo magsasawa sa suportahan ko kahit is my story, my life, my story sa this is my story na kung anong pinakita ko sa buhay ko, anong mga ganap-ganap ng buhay ko. Yan. So ngayon magi-start ako kung paano nawala yung papa ko. Una, yung August 30, 30 yata yun, 30 ng ba lang, July yata yun, July, kasi August pala kayo ngayon. Bigla siyang sumakit yung yung tiyan. Yan, akala namin is simple lang. Akala namin sakit-sakit lang sa tiyan. Akala lang namin na normal lang yung sakit. Yan. So, nakita namin sa papa ko na hindi na talaga okay yung kondisyon. Hindi na talaga normal yung sakit. Yan. So, dinala namin siya sa ospital. Tapos, doon, dilan mo kasi nag-start na siya magsuka nagsuka, nagsuka siya, tapos naghihina na rin siya. Yan. So nalaman namin doon sa ospital na meron siyang acute ulcer. Tapos mataas yung UTI, tapos pa yun, meron siyang UTI at saka meron pa siyang sa may tatlo yun sa bato sa atay yata yun, hindi ko alam kung basta meron siyang sa apdo sa merong mga bato, merong basta mayroong nakita doon. So okay naman yung mga niya, liver, yung heart, yung sa dugo, okay naman. Ang lang talaga yung ulcer. Kasi yung ulcer niya is acute ulcer. Tapos may meron ng germs kung sa sa Bisaya, meron siyang kagaw, meron siyang kung sa to pa germs na kanang isa tawag sa Tagalog yang meron infection. Yan, infection. Tapos akala namin na madala lang sa tambal kasi sabi ng doktor kaya pa na ng medisina. Tapos nag-start na yon si papa na hindi na siya makapupo, yung ihi niya konti-konti na lang. Yun, konti-konti na lang. Tapos kung magpupo man siya, pahirapan na. So, yun, inaano siya ng 2 days yata, nung umabot siya ng 3 days doon sa ospital kasi medyo okay na. Tapos pagkaraan, so nilabas namin kasi sabi ng papa ko, so okay na yung kondisyon niya. Tapos yun, hindi pala namin alam na hindi pala siya nakapupo doon. So nag-ano siya sa amin, naglihim siya sa amin na sabi ng doktor, nagpupo ka na ba? Umutot ka na ba? So sabi niya, oo. Pero hindi pala kasi gusto niya talagang lumabas ng hospital. Kasi ng papa ko ayun niya magastuhan kami. Yan, ayun niya yung iniisip yung billing. Yan, yung iniisip niya saan kami kukuha ng pera. Wala kaming pera, ganyan.
So, yan. So, iniisip namin na, sige lagi namin iniisip na wala kang babayarin dito sa ospital kasi senior siya. Yan. So, yan. So, nilabas namin kasi sa kaalaman namin na okay na yung kondisyon. Yeah, tapos, lumabas siya, tapos, mga 2 araw lang yata doon sa bahay, lagi na siya nagsusuka na naman. Sa pangatlong araw, suka na siya talaga, super suka na talaga. So, binalik namin doon sa, sa ospital. Tapos, yung suka niya is, na, yellow na, ganyan. So, akala namin, baka, sa stambal lang, sa medisina lang. Yun pala is, na, yapi na pala. Yan. So, yung niya pala, binalik namin sa ospital. Yun pala, yung niya, yung tiyan niya, may butas na. May butas na. Yung mga dumi niya doon na lumabas sa labas ng bitukan niya. So, na-infection yung buong katawan niya. Yan, sinabihan kami ng doktor na yun talaga, yung si Papa talaga na na talaga may infection na sa tiyan. Hindi na talaga maagapan kasi na na talaga kumalat na sa kumalat na talaga sa sa katawan niya. So hindi na talaga kaya sa niya sa katawan niya. So yan, sinabihan kami talaga ng doktor yan na yan, kahit pa na siguro ma-okay si Papa, pero talagang lumalaban naman yung Papa ko, lumalaban naman yan. Pero yung katawan na talaga niya, bumigay na talaga. Kasi yung infection ng katawan niya, yung niya, yung sa tiyan niya, sa tinae, yung tiyan, yung sa bituka niya, kumalat na hanggang sa pumunta na sa heart, tapos yung sa ulo. Yan. So, kanang wala kami magagawa kasi katawan na talaga yung bumigay. Tapos, yun sa tanggapin na lang namin kung tanggapin namin kung talaga, yung Panginoon talaga ang may alam dyan. Yan, ko na lang, ko na sa Diyos kasi ang Diyos lang ang nakakaalam talaga. Yan. So, hindi talaga namin, hanggang ngayon, hindi talaga ako makapaniwala na ang bilis ng pangyayari. Isang idlap lang. Yan, basta meron kayong mga dyan, mga ama, kailangan mo talaga alagaan. Kasi hindi mo alam na isang araw wala na. Ang tagal na pala yun na dinamdam niya. Ang tagal na pala na yung dinaramdam yung ulcer niya. Hindi niya sinasabi sa amin. Kasi hindi niya gusto na mag-alala kami. Yan. Kasi sobra sigurong mahal niya kami. Yan. Diba? Wait lang. Inom muna ako ng water. Yan. Sinsya na po na super emotional ako ngayon. Yan. Alam ko na darating ding araw na mahupa ko yung yung kalungkutan namin, yung namin sa kanya. So na-stop yung yung kanina kasi na nagising na si Bibi. So nawala ako sa natin topic. Siguro kung wala pa to si Bibi sa akin, siguro mababaliw na talaga ako.
may dahilan ang Diyos na bakit binigyan niya to sa akin para makalma ako, para isipin ko na meron pang magandang kaya ko kasi meron akong anak. Hindi ko inaisip talaga na siguro kung wala to sa akin, iwan ko lang. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa akin kasi binigyan niya ako ng anak na mapapatatag sa akin talaga. Kailangan ko pa malabanan kasi meron akong anak. Hindi ko talaga ma-imagine talaga na isang saglit lang yung karaan, yung nagbibinyag, okay pa yun siya eh. Pero yung dati, lagi yung sinasabi sa amin na ayun na yung kumain kasi na mayroong mga mantika. Yun siguro yung isa sa na talaga na meron na siyang dinadamdam talaga. Na ayun na yung mga mantika, yung yung mga maaasim, ayun na talaga niya kumakain yan. Pero akala namin na baka hindi niya talaga yung gusto. Yun pala na meron na talaga siyang na na talaga sa katawan niya, hindi lang niya sinasabi. So, sinsya na po sa kasi meron na tayong bata, hindi na masyado ako pero napapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng anak na napapatatag sa akin. Binigyan ako ng anak na may bukas pa, na kailangan ko pang lumaban. Kailangan ko pang maging fight, kailangan ko pang mabuhay na matagal kasi meron akong anak. Yan, so salamat din sa aking papa kasi super ang bait ng papa ko. Kahit meron siyang dinadamdam, super yun eh. Wala. Super talaga ang bait ng papa ko, kaya yan. So, na lang kami, 4 na lang kami. Yung si mama at yung kapatid ko wala na din. 3 na sila nawala sa pamilya namin. So, kailangan kami maging strong kasi 4 na lang kami. So, binigyan naman kami ng papa ko ng panibagong na pamilya. Yan. So, napapasalamat din ako ng papa ko kasi kahit naman nawala siya, binigyan kami ng another pamilya. Yan na umaalalay sa amin. Yan. So, yan. So, hindi ko na talaga pahabain yung yung video ko, ng vlog ko. Yan. So, thank you for watching mga kasimple. Have a nice day po sa lahat. Kasi wala na talaga na gusto nang umalis. Yan. So, thank you. Have a nice day po. Sa ulitin po. Bye. Bye. Have a nice day. Bye.